Nakapangalan kay Mayor Alice Guo ang mismong bill ng kuryente ng Pogo Hub sa Bamban. Base po yan sa mga dokumentong nakita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yan at ang iba pang nabistong dokumento sa pagtutok ni Jonathan Andal, exclusive. Dati nang sinabi ni Bamban Mayor Alice Guo na bago pa siya tumakbong mayor noong May 2022, nag-divest na o ibinenta na raw niya ang kanyang shares sa Baofuland, ang kumpanyang may-ari ng kinatitirikang lupa ng sinalakay na Pogo sa Tarlac. Pero palaisipan ng ilang nakitang dokumento sa loob ng tanggapan ng Zunyuan Technology, ang operator ng sinalakay na Pogo sa Bamban Tarlac noong Abril. Nakita kasi ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga bill na ito sa kuryente mula July hanggang November 2023 na nakapangalan kay Mayor Alice Guo. May statement of account din itong Pebrero na nakapangalan pa rin kay Mayor Guo. May nakita ring proposal ng pasweldo para sa housekeeping staff mula sa isang manpower agency na may petsang June 20, 2022 na naka-address kay Guo at sa Baofuland and Development Inc. So taliwas ito dun sa sinabi niya na nag-divest na siya even before pa siyang manalo na mayor ng Bamban. Kasi once na ikaw ang nagbabayad, syempre, involved ka sa finances, sa management ng pera ng kumpanya. Yes, of course, malaking ebidensya ito sa isasampa naming kaso. Sinubukan namin kumpirmahin ang mga electric bills sa Terelco 2 at ang quotation ng pasweldo sa Arison Trading and Manpower Services pero hindi pa sila nagbibigay ng sagot. Sinubukan din namin kunan ng pahayag ang mga abogado ni Mayor Guo pero hindi pa raw nila nakikita ang mga tinutukoy na dokumento. Bukod kay Guo, nakita rin ng PAOK ang pangalan ni Dennis Cunanan na naunang na-convict kaugnay ng pork barrel scam bilang itinalagang authorized representative ng parehong sinalakay na Pogo sa Bamban Tarlac at illegal na Pogo sa Porac, Pampanga. Ako, yun ang lumalabas sa amin. Parang isa lang ang may-ari itong dalawang Pogo Hub na to. And also, we're looking at baka meron pa rin siyang ibang illegal Pogo Hubs na nire-represent. So, part ito na investigation na ginagawa namin. Ang DILG naman naglabas ng memorandum ngayong araw na nagpapaalala sa mga LGU na may kapangyarihan silang mag-inspeksyon sa mga negosyo sa kanilang lugar. Iyan ay matapos sabihin ng mayor ng Porac na sinubukan nilang inspeksyonin itong Mayo ang illegal na Pogo ng Lucky South 99 pero hindi raw sila pinapasok kaya umalis na lang sila. Pagpalagay natin hindi ka pinapasok, pwede mo nang i-report yan sa police for them to check on it para i-case build up. So I'm reminding all LGUs about these powers na kung maaari, tignan nila even to the barangay level. Kung kinakailangan nga, isa-isahin mo na yan At ako rin sumulat dito kay Chief PNP na i-assist ang mga LGU hingil dito. Sabi ng DILG, base sa datos ng PAGCOR, 43 na lang ang mga lisensyadong Pogo sa bansa. Lahat nasa Metro Manila, pwera sa isa na nasa Kawit, Cavite. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.